Good evening mga kabayan. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol dun sa may lumabas na may nakita akong isang balita na lumabas sa Saudi Gazette tungkol dun sa isang barber. So nai-post ko na to pero hindi ako nakapagpaliwanag, hindi ko naipaliwanag ng ayos. Tsaka tingin ko kasi makakatulong para sa atin dito sa Saudi para maging maingat tayo sa gawa ng mga bagay sa ating mga kontrata, lalo na kapag hindi natin masyadong naiintindihan. So ang nangyari is may isang Arab barber dito sa Saudi. Siya ay nasa Jeddah, pinagbabayad ng mahigit 40,000 dahil sa paglabag niya sa employment contract. Kaya mga kabayan, tingnan natin, pag-usapan natin ngayon yung ang nangyari dito sa barber na ito. So ayon sa yung naulat na balita, isang Arab barber ang inutusan ng Saudi Labor Court na magbayad ng 40,866 Saudi Riyal. Pakalaki niyan kung sa convert natin sa peso mga kabayan, na compensation sa kanyang employer matapos mapatunayang nilabag niya ang kanyang employment contract. So ano ba ang nangyari? Bakit umabot ng ganon? Bakit ganon kalaki yung pinababayad sa kanya? Meron siyang sa 3-year na fixed term employment contract. So mapansin nyo, minention sa news na siya ay under ng fixed term ang kanyang contract type. Official ito na nakadocument sa Kiwa at nagsimula siyang magtrabaho noong September 19, 2024. So bali nitong early 2026 nakatanggap siya ng bagong job offer sa parehong profesyon sa Madina. Pero sa halip na sundin ang tamang proseso ng pag-end ng kanyang kontrata, umalis siya sa kanyang employer nang walang legal na termination procedure. So ibig sabihin hindi niya tinapos sa kanyang kontrata, or hindi siya nagsubmit ng resignation, or wala siyang notice sa kanyang employer o sa kanyang company. So nang subukan niya mag-transfer sa bagong employer, tinanggihan ito ng dating employer. Kasi once na nagta-transfer po tayo sa Kiwa, so meron po kasi diyang tinatawag tayo na transfer eligibility. So once na gumawa tayo ng action, termination or resignation, may mga pagkakataon na nagno-notify yan sa ating employer. So anong nangyari nga is tinanggihan ito ng kanyang dating employer. Humingi rin ng kumpanya ng reimbursement sa mga legal na gastusin na nagastos nila. Hindi natuloy ang transfer at umuwi pa siya sa kanyang bansa habang nakalib. So kalaunan, nagsampa ng kaso ang employer, yung dating employer, sa Saudi Labor Court. Hindi rin siya dumalo sa ilang hearing kahit na ipadala na sa kanyang mga official notice. So dahil dito, nagdesisyon ng korte pabor sa employer. So ang tanong ngayon is, bakit umabot sa mahigit 40,000, yung 40,866 nga na compensation? So ayon sa korte, base ito sa natitirang 621 days niya. Kasi nga mga kabayan, kung naalala nyo, is 3 years yung kanyang fixed term contract sa Kiwa. Ang natitira ay 621 days pa sa kanyang fixed term contract. Dahil umalis siya nang hindi sumusunod sa legal na proseso, nagkaroon siya ng obligasyong magbayad ng compensation ayon sa batas. Ano ang pinakamahalagang aral dito para sa ating mga OFW? So mga kabayan, una, wag po tayo basta-basta alis sa trabaho kahit may mas magandang offer na. Hindi po porket may bagong employer ay automatic na pwede na tayong lumipat. Kailangan po nating alamin kung ano ang nakasad sa Kiwa employment contract at kung ano ang tamang legal na proseso ng termination at ng transfer. Pangalawa is, intindihin po natin ang Saudi Labor Law. May mga sitwasyon din kasi na kung saan legal na pwede tayong umalis bilang empleyado
na sa ilalim ng Article 81. Ito yung Article 81, ito yung may mga serious violation ng ating company or ang employer, which is kapag napatunayan na meron tayong kompleto yung ating ebidensya, may papakita natin na totoo yung mga violation ng kumpanya, is maaari tayong lumipat or umalis ng walang consent at legal ito dito sa Saudi Arabia. May mga pagkakataon din na pwedeng tanggalin ng employer ang kanyang empleyado sa ilalim naman ng Article 80. So hindi lang tayo ang pwedeng umalis ng legal. Pwede rin tayong tanggalin ng ating employer ng legal, pero ito nakabase sa Article 80 kung magkaroon naman tayo ng serious violation. At kung may isang partido na nag-end ng kontrata ng walang legal na dahilan, ito pinaka-importante mga kabayan. Kapag tayo ay nag-resign or nag-terminate natin ang ating kontrata na wala tayong valid reason, maaaring pumasok dito yung tinatawag na Article 77 na nagtatakda ng compensation depende sa sitwasyon at sa kontrata. So usually ito kapag indefinite, 15 days ang babayaran natin every year. Kapag ito naman ay fixed term, kung ilang months or days ang natitira natin sa kontrata, yun ang ating babayaran. So dito po pumapasok yung nangyari dito sa Arab Barber na to, na karoon siya ng compensation ng gano'n na 40,866. Kasi nga kung naalala nyo, meron pa siyang 621 days. So bali yun ang pinagbasihan niyan, kaya ganun kalaki. Kasi biruin mo kung ang sahod mo ay 3,000, halimbawa lang 3,000, hindi naman nakalagay sa news kung ilang magkano ang sahod ng barber, is sa 3,000 na lang. Kung may 1 year ka natitira, is multiply mo sa 12, di napakalaki nun, 36,000 kagad na yon. Kaya ganun po pag fixed term ang kontrata is kung ilang natitirang buwan, yun ang babayaran. Ang pangatlo po na dapat nating intindihin, kapag nagkaroon tayo ng mga labor case dito sa Saudi, huwag pong baliwalay ng mga notice mula sa labor court o anumang legal na proseso. Kasi kapag hindi ka sumipot o hindi ka sumagot sa kaso, maaaring maglabas ng desisyon ang korte base sa mga ebidensyang naisumuti ng kabilang panig. Isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan kabayan, sa Saudi Arabia is mandatory na ang pag-document ng employment contract sa Kiwa. Doon naka-record ang inyong kontrata, sahod, profession, qualifications, updates at maging yung mga termination ng employment relationship. Kaya mahalagang regular na na-check natin yung ating Kiwa account para alam natin yung tunay na status ng ating kontrata. Kaya mga kabayan, ang pinakamagandang protection natin dito sa Saudi ay yung meron tayong kaalaman kahit papaano sa Saudi Labor Law at sa Kiwa. So kapag alam natin yung karapatan at obligasyon, mas may iwasan natin yung mga problema, yung fines, violation at mga kaso na maaaring makaapekto sa ating pagtatrabaho at sa kinabukasan natin dito sa Saudi. Kaya kung gusto nyo pang matuto tungkol sa Kiwa, Saudi Labor Law at mga karapatan ng OFWs, Saudi Arabia, follow nyo pinoytalks.com at visit nyo Pinoy Talks para lagi kayong updated sa mga factual at official na impormasyon. So maraming salamat mga kabayan. Ingat lagi at God bless sa ating lahat.